ADB 160 torque drive bearing replacement. Ang ating mga gagamitin is yung impact, high temp grease, ang ating mga bearing na ipapalit, at ito nga pala ang mga code, paki-screenshot na lang po. Bali dalawang bearing, 19 and 22 mm na socket, 39 wrench, 8 mm long nose, 5 mm allen para matanggal ang takip ng crankcase, at 8 mm naman sa kabila. Bali tatlong bolts. Meron pang clip dito at sisikwatin lang, i-push nyo palabas and then mahihila nyo na yung wire. Saka natin matatanggal lahat ng bolts ng crankcase. 19 mm naman ang gagamitin natin. At sa kabila naman is 22 mm. Dahan-dahan nating bubunutin yung pulley at huwag natin bibiglahin. Tapos saka natin bubunutin yung torque drive assembly kasama ng belt. Tatanggalin natin is yung nut ng torque drive assembly gamit tayo ng 39 socket. Ipapasok natin, tapos pupukpukin natin counterclockwise, at kapag lumawag na saka natin mapipihit. Alalayan nyo dahil may spring yan na tumatalsik, kaya dapat nakaalalay kayo dyan. May tatlo pala itong pin lock na kailangan nating sikwatin, or pwede rin naman bunutin ng plies. Kapag natanggal nyo na lahat ng pin lock, saka natin mapaghihiwala yung male and female torque drive. Sa loob pala ng male torque drive is may circlip lock katulad nito na bubunutin natin. Bago mabunot, kailangan naka-elevate ang ating male torque drive. Saka natin papaluin yung unang bearing sa unahan. Alalay lang po tayo sa pagpalo nang sa unti-unting lumabas yung bearing. Sa part na to is napalabas na nga natin yung bearing. Saka natin mabubunot yung circlip lock sa loob. Gagamit tayo ng ganitong itsura ng long nose. Sa part na to nabunot na nga natin yung circlip lock. So pwede na nating matanggal yung pangalawang bearing sa unahan. Kasi hindi nyo matatanggal yan kapag may circlip pa. Sisinsilin ulit natin yung bearing dito sa unahan para lumabas. Same procedure, dahan-dahan lang po sa pagpukpok. Lumabas na nga yung pangalawang bearing. Bali yan ang ating mga papalitan. Kapag may mga tama na yung bearing nyo is nagkukos talaga to ng malakas na dragging. So para malinis natin, gagamit tayo ng gasolina sa male and female torque drive at sa iba pang pyesa. Para talagang tanggal ang mga stain at tumigas na grasa at dumi. Pabrushin nyo lamang yan ng ganyan, at same procedure lang din sa female torque drive. Sa part na to sobrang dumi talaga, kaya nagpangalawang banlaw pa ako ng gasolina. Malinis na nga ang ating mga pyesa at pwede na tayong makapagpalit ng bagong bearing. Gagamit tayo ng high temp grease para sa ating mga bearing. Ito ang unang bearing, pero ang una nating ilalagay itong bearing na merong rubber. Tatanggalin nyo yung rubber na yan dahil maglalagay pa tayo ng high temp grease sa loob para mas tumagal ang buhay ng bearing, dahil konti lamang ang grasang inilalagay dyan. Same procedure lang din sa kabila. Tatanggalin nyo yung rubber, at sa part na to kinabit ko muli yung rubber. Ganon din sa kabila, tatanggalin, pero hindi na natin ibabalik yung rubber dahil ipapasok na natin to ng isa lang rubber, which is yun yung nakatalikod. Ito yung nasa unahan, yung walang rubber. Naglagay ako ng grasa kasi may circlip lock naman, kaya safe naman siya, at least naliligo sa grasa. So ito yung nasa likod pag pinasok, ito yung nasa unahan. Ganyan ang posisyon. Saka natin papaluin sa gilid, marahan lamang, ingatan natin ang bearing dahil madali itong masira. Sa part na to, dahan-dahan na nga nating naikabit yung ating bearing. At very smooth na siya. Nag-apply ulit ako ng grasa sa loob. At ikakabit na natin itong circlip lock. Sa pagkabit, ganyan lang din. Gagamit ako dito ng flat screw para matulak pa natin papaloob yung circlip lock. Ganyan ang itsura niya kapag naikabit na natin. So, ikakabit na natin itong panghuling bearing, which is yung una nating tinanggal.
Lagi nyo tatandaan yung may pangalan or yung may code, yun yung nasa unahan or yun yung papaluin natin, papaloob. Marahan lamang po sa pagpukpok at gilid lang po ang sisinsilin. At maayos nating naipasok yung bearing. Double check natin. Very smooth na siya. Apply ulit tayo ng grasa dahil ipapasok na natin yung female torque drive sa kanyang asawa. Huwag kalimutan yung 3 pin. Kapag naipasok po natin yan, mag-a-apply po tayo ng grasa dyan sa may loob. Same procedure, 3 po yan. Saka natin ipupunasan para hindi masyadong makalat. Saka natin ipapasok itong seat spring. Ikot nyo lang po at kapag hindi pa kayo kontento, pwede nyo rin siyang paluin ng dahan-dahan lang. Pwede na nating maikabit at ito, punas-punasan lang natin. Nag-apply ulit ako ng grasa para sa mas mahaba at matibay na buhay ng ating bearing. Pwede na nating ikabit lahat. Kung paano natin binaklas, ganun lang din natin ikakabit. Huwag kalimutan ng 39 knot. At kapag okay na, pwede na natin siyang higpitan pa. Ito ipapaluin ko naman pa clockwise para mas humigpit. Ganun lamang kasimple magkabit ng ating torque drive bearing. At kung nagustuhan nyo tong video, subscribe na po kayo sa akin. Salamat po.